So mukhang lumalabas na rin po yung totoong kulay ngayon ng mga politiko. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. This is me, Sang Kajanjan, and we are back dito sa ating vlog. At ito nga po, pag-usapan po natin itong isiniwalat ngayon ni Robin Padilla. Na may napansin po tayo dito, mga sangkay, na tila baga, no? Tila baga, lumabas din po ang totoong kulay. Nako, si Amy Marcos. Yari si Amy Marcos dito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito, tingnan po natin. Kasi itong si Robin, ito na nagsalita na. Pag-utos ni Digong, sabi ni Robin Padilla, ayon po dito, handa daw pong tumakbo bilang Vice President ni Inday Sara kung iuutos daw po ni former President Duterte. Dito, lumalabas na yung totoong kulay ng mga DDS. Okay? Lumalabas na. Ayan na, nag-aagawan na sila sa pwesto. No, ngayon, mga sangkay, meron pang Amy Marcos. Si Amy Marcos, halatang halata po yun na gusto maging Vice President. Eto naman, medyo pakipot, pero ginamit si PRRD. Pag-utos ni boss, susunod ako. Pero, tingin ko dyan, mga sangkay, ano to naglalabasan na yung mga totoong kulay ng mga politikong DDS. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Ayaw na ng politika, pero senador. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan. Mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Aba! Wala ba kayo dyan, guys? Sino naman wala naman sigurong tao na hindi maliligayahan kapag tinutulak ka ng iba. Kasi ganyan din naman ang ginawa sa akin ni Digong. Hindi man ako kasi politiko talaga eh. Si Digong lang naman talaga yung nagsabi sa akin na pumasok ka sa politika. Dahil ayaw ko talaga ng politika. Alam nyo, sa totoo lang guys, binoto ko to si Robin Padilla. Dati. Sorry, binoto ko siya. Pero alam nyo bakit ko siya binoto noon? Dahil po sa kanyang advokasya na isulong po yung reforma sa ating konstitusyon. No? At gawing parliamentary ang sistema ng politika sa Pilipinas at gobyerno. Gawing federal parliamentary system. Pero nung sinusulong na po yan, mga sangkay sa Kamara at nakarating na po sa Senado, ang problema, si Robin Padilla, nandun na sa Senado. For the first time nangyari yun. Kahit kay Digong, hindi nangyari yun. Panahon ni BBM nangyari. Nakarating sa Senado yung charter change. Pagdating doon, wala. Tameme ang ating binoto dahil sa akala natin gusto ng reforma. Yung pala, gusto lang ng reforma na pabor sa mga DDS. Pabor sa kanila. Porket ang nagsusulong sila PBBM, ayaw na nila. Kita nyo yan mga sangkay. Sayang So ngayon, at least nalinawan na po tayo. Nakita na po natin yung totoong kulay. Kasi tayo, isa po talaga ako sa nagsusulong ng constitutional reform. At kabilang po tayo sa nagsusulong sa parliamentary system or federal parliamentary system. At pagbubukas ng ating ekonomiya, pagtanggal sa mga restrictions na yan. Kaya nga lang guys, ewan ko dito. Anong ginawang aksyon? Wala mga sangkay. Diba? Siguro may mga hakbang din po siyang nung una na pinakita pero hindi po tulad mga sangkay sa ginawa ng mga kongresista na nagpang-abot talaga sa Senado yung economic chacha, Diyos mio marimar. Hanggang lumabas din yung totoong kulay. Siniraan po nila yung parliamentary system. Na ngayon, kunwari, sila pa rin ang nagsusulong. Gusto ko lang sabihin sa mga kaibigan ko. Kaibigan ko kasi si Jimmy. Kaya ganyan yan, si Jimmy.
Maraming salamat sa mga kaibigan ko na nagtutulak sa akin at sa paniniwala po ninyo. Pero siyempre, ang realidad niyan, meron niya ang sinusunod na, kumbaga, bago mapunta sa akin yan, siyempre uunahin natin yung mga tunay na politiko na talaga. Una dyan ay si Manang Amy Marcos. Aba, okay. Pangalawa ay si Senator Alan Cayetano. Okay. Susunod ay si Senator Bongo. Ang susunod dyan ay si Senator Bato. Mhm. Merong hierarchy yan eh. Hindi po pwede na ako kagad kasi ako'y bago lang dito sa politika. So, meron tayong susundan na kapag sinabi mong Duterte supporters at mga loyalist ni Duterte, meron talaga yon na sinusundan. At para sa akin, ang pinaka-senior niyan ay si Manang Aimee. Dahil makikita naman natin nung nanalo si Digong, ang unang-unang sinasabi ni Digong, gusto niyang mag-unite ang mga Pilipino, kaya niya pinalibing si Marcos Sr. Diba? Para matapos na ang hidwaan ng mga Ilocano at ng ibang Bisaya, yung mga ganyan. Yun ang mga ideal ni mga ni Digong. So ako sumusunod lang doon. Ako yung nagpapasalamat sa mga nagtutulak, siyempre. Maraming salamat po sa inyo. So, can we get a categorical answer, sir? So, if it comes to that point na dumaan sa lahat ng hierarchy at mauwi po at magkaroon ng clamor sa inyo, are you open to it, sir? Aha, For a ayan na. Duterte-Padilla tandem for 2028? Ayan na. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit Bira, pag utos pala, sige go ka kahit di ka marunong. Grabe, no? Grabe ang politika sa ating bansa. Pag utos ni ganito, ni bossing, kahit wala kang alam, go ka. Oh, Pilipinas kong mahal. Bakit tayo ganito sa ating bansa? sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Ayaw. Alam naman lahat ng mga nanay ko, alam yan. Mga kapatid ko, asawa ko. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Talaga, sir. So, ganun kayo ka-obedient, sir. If sinabi po ni Anyway, guys, napansin ko lang, di ba nakita niyo yung statement ni VP Sara? Napansin yung kaibahan ni VP Sara at ng kanyang tatay. Tatay Digong, malayo po talaga. As in, sobrang layo ng pinagkaiba ng isang PRRD at VP Sara. Hindi naman natin ginajudge paano siya magiging leader ng ating bansa. Malay natin, di ba? Maging presidente siya. Marunong pala. Hindi lang ganun kagaling magsalita. Di ba? May mga ganun naman eh. Hindi lang magaling magsalita, pero marunong. Magaling. Di ba? Kasi, napansin ko talaga kay VP Sara, di siya ganun kagaling magsalita. Pag pinanood mo yung mga speech niya, kahit yung ngayon, speech siya, para po siyang nagtuturo ng mga grade 1, grade 2. Ganyan. Pero, syempre, di pa rin po natin ma-judge yun. Malay natin, dahil ganun lang talaga siya magsalita. Pero, sa gawa, magaling. Di ba? Pero, ayun na nga, naano lang ako kasi the way siya magsalita, medyo, paano niya kakausapin yung ibang mga leader ng mga bansa? Paano yung mga business? Ganyan, di ba? Pangulong Duterte, you will accede to it, sir? Yes, ma'am. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Pag sinabi daw ni PRRD. Sir, push it further, sir, ha? In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Aba. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang Parang, ang sinasabi niya, pag vice presidente ka, wala ka namang gagawin, okay lang. Ako, tatambay, parang gano'n lang eh. You know, parang, Shio Marimar, ano ba naman tong bansa natin?
It's time na talaga para ayusin po natin sa ligang batas, no? Gawin na nating parliamentary system to para sa ganun, lahat ng mga mai-elect may utak talaga, hindi yung tumatakbo lang dahil napag-utusan. Well, ito na, naglalabasan na po yung mga totoong kulay. No? Comment down below anong inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.